Representative Rene Co. Ma'am, mayong morning. Maayong aga po. Maraming salamat sa imbitasyon. Mm. By the way, ma'am, no, gusto lang nating malaman kung sa initial na assessment ninyo, ano yung nagiging takbo sa ikalawang araw, no, sa ginagawang pre-trial brief ng kaso ng impeachment against our Vice President, ma'am. Tuloy-tuloy po yung pre-trial conference. So, tinuloy lang yung hindi natapos nung June 18, yung pre-marking or marking ng ebidensya for the articles on confidential and intelligence funds and unexplained wealth. So, dahil marami kasi talaga yung ebidensya na yun, hindi po natapos ng June 18. So, tinuloy po. At on track naman po tayo doon sa calendar ng Senado na June 25. Kasama lang po nung, na, nung marking ay yung sinubmit na comment sa clerk of court and therefore the impeachment court from both parties tungkol po dun sa proposed stipulation of facts nila. So, dun po natin nilakip yung comments natin doon sa stipulation of facts na gusto ng kabila. Pero dun din Mm-mm. po natin nilagay yung sinabi ng House Prosecution Panel, yung order of presentation of evidence, ano yung pagkakasunod-sunod nun, at yung request for specification, gusto natin mas specific sana yung defense sa bakit yun yung witnesses na gusto nilang ipresenta. Mm-mm. So, maraming nagsasabi, no, na during doon sa unang pre-trial brief pa lang, nilamon daw, no, ng dipinsa yung prosecution na panel. Para sa karagdagang kalaman, no, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, ano po ba ang ibig sabihin itong pre-trial? Ito ba basihan na sa papalabas ng hukom with regards the case against the Vice President, Representative Rene Coma? Hindi po totoo na quote-unquote kinain, nilamon ang House Prosecution Panel or specifically yung ilang members nito, no? In fact, hindi po arena yung pre-trial conference sa paglamon ng kung sino man, no? Mm. Ito po yung pinoint out ni ah, legal spokesperson Attorney Tolosa na ano po bang nangyayari in a pre-trial conference? Pag sinabi kasi natin kinain yung isa, ano yan, gained the upper hand, 'di ba? Parang nakalamang, no? Mm. Pero hindi po arena ng lamangan ang pre-trial conference. Ito po ay larangan kung saan parehong partido ay ilalatag nila ano yung common na gustong panghawakan na ng dalawa para hindi na ah, i-prove, kumbaga. So, magiging mas madali yung buhay natin at in fact, ginagawa to para mas mabilis yung trial proper. Ang gusto nating manalo dito, yung impeachment court dahil makakatipid sa oras, makakawala ng delay. So kahit yung Mm. mamamayang Pilipino, hindi po ito tagisan ng dalawang partido. At hindi po nangyari yon dahil in a trial like this, adversarial po siya. So meron po talagang some level of tension na mangyayari at normal. No, hindi po yon ibig sabihin ay nagtatagisan sila. I see. Oo. During those 2 days, no, na ah, pre-trial brief, may nakikita po ba ang prosecution panel na mga kahinaan na dapat mabigyan, no, ng ah, atensyon at ano na mayroon din po ba kayong nakikita na kahinaan doon sa depensa na pwedeng makapagbigay ng malaking pabor during sa na trial mismo, Representative Ko? Wala po tayo nakikitang kahinaan sa level ng House Prosecution Panel, pero ang napansin natin sa depensa, hindi po nakaspecify yung reasons kung bakit
or hindi specific yung Mm. purposes kung bakit may gusto silang i-introduce na witnesses. At ang karamihan ng witnesses na gusto nilang i-introduce ay mirror or halos pareho lang sa witnesses na gustong i-introduce ng House Prosecution Panel. Kaya nga po doon sa ating comment na sinubmit kahapon, ang isa sa mga nilagay natin sa prayer ay nag-request tayo sa impeachment court kung pwede po bang i-direct ang defense na gawing mas specific yung purpose nila. Yun po kasi ay dahil ito ay bahagi ng dapat gawin in a trial or na pre-trial na hindi generic purpose lang yung ilalagay kapag mag-i-introduce ng witness. Ayaw natin sayangan yung oras ng korte. Mm. Kaya kung hindi relevant yung witness, pwede pong iset aside na lang yan. So yung mga witnesses na absolutely essential lang dahil nilatag nyo yung purpose, yung sasalang. Pero lahat po ng witnesses ng defense team, pare-pareho yung purpose. Wala pong pinagkaiba. At generally worded to deny the claims in the articles of impeachment. Puro ganun po silang lahat. I So see. dahil po doon, pinapaspecific natin. Mm. Gusto nyo, no, mapadali yung pag-usad nitong impeachment cases, pero nakikita rin natin, no, medyo mayroon din, no, mga ibang mga opinion lumalabas kapag pag-uusapan natin kung sino yung mag-pre-preside doon sa Senate. Lumabas kasi yung pangalan ni Senador Escudero. At ngayon naman, sinabi ni Senador Win Gatchalian na siya na raw, no, ang mag-pre-preside. On your part, no, sa prosecution na Team Even, no, sa inyo, representative ako. Sino po ba ang nakikita ninyo na mas karapat-dapat na magiging presiding judge, no, if mag-umpisa na itong impeachment trial? Wala po tayong kamay sa desisyon na yan. Ang Senado lang po yung makakapag-decide by themselves kung sino po yung presiding officer. Siguro ang sa akin lang, dapat po pagkatiwalaan or pinagkakatiwalaan ng mamamayan na taong bayan. Kasi kung hindi po, mahihirapan yung presiding officer. Hindi po ba? Na ipastol yung discussion in a way that paniniwalaan ng mamamayan. Mm. Ditong dalawang senator, Senator Gatchalian at Escudero, sa tingin ninyo, sino kaya ang mas mapapagtiwalaan sa kanila ng taong bayan, ma'am? Ah, sa punot dulo po nito, sir, ayaw po nating magbigay Mm. ng impluwensya sa Senado dahil po baka po sabihin nila na ito po ay undue interference. Sa bagay lang natin, gusto natin na ipahayag na handa ang House Prosecution Panel kahit ano pong mangyari, kahit sino po ang italagang presiding officer. So may isa pang araw, no, itinakda para sa pre-trial. Anong assurance na ito na yung huling araw na gagawin ito para makapaghanda naman, no, sa July 6 Representative Renico? Today po, tuloy-tuloy actually yung pre-trial, no? And asahan natin at sana matapos na yung marking para yung susunod na lang po is yung release ng pre-trial order Mm. at gagamitin po ito bilang ah, stepping stone para mas handa na tayong lahat sa July 6 hearing. So ngayon, on track naman po lahat. Gusto natin na tuloy-tuloy yung pagiging on track na niya. No, matapos yung proseso, pagkatapos nito, magtuloy-tuloy on the basis of principles of accountability, of due process, no, at sa ending, yung mga tanong ng mamamayan, masagot, makuha yung katotohanan. Mm. Salamat, no, sa naturang mga information na Representative Renico. By the way, ma'am, no, ihahabol ko na rin sa inyo itong trahedya, no, na nangyari kahapon doon sa may Tacloban. Ano po ba sa tingin ninyo ang mas dapat gawin, no, ng ating pamunuan sa Department of Education, even, no, doon sa ating mga otoridad, no, partikular ng ating PNP hinggil sa naturang pangyayari, ma'am?
kailangan po may investigasyon, kailangan po may accountability. Hindi po nakakalungkot ang nangyari at nakikiramay tayo sa lahat ng mga pamilya, kaibigan na nawalan ng mga kanilang mga anak, mga kapatid dahil po sa nangyari. Um, Bukod sa investigasyon, nararapat lang na bigyan ng immediate medical, material, psychosocial support lahat ng mga naiwan ng mahal sa buhay, lalo-lalo na yung mga kabataang naka-witness ng trahedya. Pero ang nakita natin, no, na third case po ito ng school violence. Mm. Ngayong buwan lang, no, may dalawang other cases sa Cavite na pananaksak. So, kailangan po hindi lang ng investigasyon sa kaso na ito pero sa pangkalahatan bakit po ba natutulak yung mga kabataan natin na mangyari to, no? May relation po ito sa mental health crisis at pati na rin sa kung paano po naiimpluwensyahan sila ng mga taong nakapaligid sa kanila at kahit sa online. Ngayon po Mm. nakita natin na may nagturo at may nagpa-access sa baril sa kabataan, no. Kailangan po may pananagutan sa bahagi po ng gumawa noon sa kanya dahil po bata siya, hindi po ito yung appropriate na education na dapat nakukuha niya, natamasa niya. Pero mas malaki nga ito kaysa sa baril, sa pagpapaturo. Kung paano to, meron din dyan may nag-uudyok sa kanya. Sino yon? Kailangan investigahan, kailangan din may pananagutan, at syempre ayaw nating maulit to ulit. Mm. I see. Oo. Sa naturang pangyayari, muling nabuhay no ang itong Justice Juvenile Act na dapat daw no na maratify sa part ninyo. Mayroon bang dapat baguhin o ah, yung panawagan no ng iba nating kababayan na Representative Rene Co, ma'am? Meron po ulit kasing mga panawagan na babaan yung minimum age of criminal responsibility, no, na tinututulan natin. No, ah, hindi po pagkulong, hindi po marahas na parusa yung makaka-correct ng ganitong klaseng behavior. No? Ang kailangan po, edukasyon. Kailangan Mm. po rehabilitation. Kailangan po, kung may pananagutan man, maintindihan ng bata kung bakit mali yung ginawa niya. And some level of accountability should be present, pero hindi po yun yung ilagay siya sa sistema na marahas, which is yung uh, kulungan, no? I-subject siya sa mas malalang mga ah, exposures sa kung saan kulang yung lipunan. Kailangan po natin ituro sa kanya kung bakit hindi tama yon at anong pwede niyang gawin para itama yung mali niya. Kung may matatama man, kung hindi, kailangan niyang managot doon. No? At hindi po yun mareresolba sa pagsabi, kriminal ang isang bata. I see. Oo. So, lastly, ma'am, no, with regard sa mga pangyayari ngayon, job preparation ninyo para sa ah, trial proper at itong insidente kahapon, ano po ba yung mga karagdagan pang mensahe na nais nyong iwan para doon sa ating mga taga-pagsubaybay? Sa lahat po ng mamamayang Pilipino, malapit na ang impeachment trial at naging mas malapit din yung SONA. And therefore, yung budget ng at pagpaplano po nito ng gobyerno. So, ang sa atin po, kailangan po tumututok tayo at tuloy-tuloy natin binibigyang boses yung panawagan natin, no, ng pananagutan, ng pagtatapos ng proseso at syempre yung nanakaw na pera kung meron man, ilaan po ito sa mga serbisyo ng mamamayan, edukasyon, kalusugan at iba pa. Sana po mangyari yon at mangyayari yon kung lahat po tayo kumikilos. I see. So with that note, maraming salamat sa pagpaunlak nyo sa amin na kayo aming makapanayam ngayong umaga. Representative Rene Luis Co, ma'am. God bless sa inyo. Maraming salamat po. Kabataan Party List Representative Rene